My channel, Fashionista Liza G, and for today's vlog, we're going to talk about customization. Okay, bakit kailangan natin i-customize ang ating channel? Ito ay napaka-importante. Okay, saan natin makikita yung customization? Of course, pupunta kayo sa Google, type in www.youtubestudio.com, tapos wag niyong i-click yung apps, doon lang kayo sa normal, tapos papupunta na kayo sa inyong YouTube channel. Okay, so YouTube Studio. Sa yung YouTube Studio. Okay, doon sa YouTube Studio, marami kang makikita doon yung content, blah blah blah, monetization, and then yung parang magic wand, yun ang i-click mo for customization. Okay, ano ang meron doon sa customization? Okay, bakit natin kailangan pag-usapan to? Kasi mula nang matuklasan ko ang kahalagahan ng customization, na mai-customize ko ang aking channel, na customize ko na ang aking channel, and I see a lot of different, things and experience na marami nang nanonood sa akin, more than the usual, at saka nag-grow na talaga yung aking subscribers kahit wala akong ginagawa. Kaya, sabi ko pa sa inyo, ayokong matamasa ang natatamasa ko ngayon without you all guys. So, kailangan malaman nyo din. Dahil alam ko, yung mga nanonood sa akin, first na nanonood sa akin, ay ang mga kaibigan ko din dito sa YouTube channel na na subscribers ko. So, gusto ko, kung hindi mo pa alam, ay gusto ko malaman mo kung gaano kahalaga na ma-customize natin ang ating channel. Pag bago ka lang sa aking channel, click the subscribe button and the notification bell so that you will be updated to my upcoming videos. Okay, so umpisahan na natin. Suotin natin ang ating mahiwagang salamin. Okay, so ayan, nandito na ako sa aking YouTube studio. Okay, so pinindot ko na yung magic wand. Yung magic wand. Ayan yung naka-red, diba? Naka-red. Okay, so, dito sa customization, makikita mo, pag nandito ka na sa channel customization, makikita mo yung layout. Okay, so, makikita mo na yung layout. So, anong pwede mong gawin dito sa layout? Okay, kita mo na yung layout. So, ano ang pwede mong gawin doon sa layout? Makikita mo yung video spotlight. Okay, yung video spotlight, ilalagay mo doon yung video mo na gusto mong mapanood. Okay? Yung mga gusto mong mapanood ng maraming tao, ng maraming subscribers, gusto mong mapanood siya. So, yun ang ilalagay mo doon, yung video spotlight mo, yun yung video na gusto mong mapanood. So, makikita nyo sa aking YouTube channel, ang video spotlight ko, yung how to be a teacher in Thailand. 'Di ba? Pag nagpunta kayo sa aking YouTube channel, yun kaagad ang makikita nyo. Ito. Yun kaagad ang makikita nyo. Yung how to be a teacher in Thailand. Okay? So, mula nung ginawa ko mula nang i-customize ko ang aking channel, yung itong video na naka-highlight, yung talagang nakabungad talaga, kahit hindi siya yung bago kong video, yung talagang video spotlight ko, meron na siyang 100 plus views, okay? Pero dati, nung hindi ko pa ginagawa yung customization, ano lang yan, 70 something lang yung views na yan. Ngayon, more than 100 na. Tapos, napansin ko talaga na nag-grow talaga yung aking subscribers. Okay? So, ano pa ang pwede natin gawin dito sa layout? Pwede mo rin dito gawin yung featured video for returning subscribers. So, ano ba itong ibig sabihin? So, ang featured video ko dito for returning subscribers, yung The Enchanting Keng Fa. Okay, Keng Fa. Yun yung title ng video na nilagay ko sa featured video for returning subscribers.
Okay, so ito yung video na pwedeng balik-balikan ng yung mga subscribers na laging magpa-pop up doon sa kanilang home screen kung sa kanilang home screen, 'di ba? Sa kunyari pag nagpunta sila sa YouTube, yun kaagad ang makikita nilang video mo. Okay? So, what else na ginawa ko? Ginawa ko rin, kinostomize ko rin dito yung layout ng channel homepage ko. Up to 10 videos ang pwede mong ilagay doon. 'Di ba? Para bang pelikula. Now showing. Dito naman, yung from the latest upload hanggang sa pinakahuli, pero 10 videos ang pwedeng naka-highlight dyan pag kinostomize mo yung channel mo. Okay, ano pa ang pwede mong gawin dito sa customization? Next is branding. Okay, yung branding na tinatawag. Napapansin nyo, kahit na mag-LS ako kagabi, meron na siyang watermark, 'di ba? Meron ng watermark yung aking LS. Yun, dito ko yun ginawa, 'di ba? Ito naman ay para ma-protect natin, yung ating mga videos, 'di ba? Meron kasing mga videos na nire-re-upload ng ibang tao, 'di ba? Mga tamad maggawa ng content, 'di ba? I-re-upload nila yung video mo. Pero pag meron kang watermark, pag meron kang watermark sa mga videos mo, hindi nila magagawa yon. So, ayan. So, ayan na. Yung tawag doon ay banner image. Yon. So, nandun na yung banner image ko. Laging nandun yung aking channel sa any videos na ina-upload ko, kahit yung LS ko. So, ito yung itsura ng video watermark. So, sa lahat ng kunyari ito yung video, ayan yung watermark ko. Laging meron talaga. 'Di ba? Social, kasosyalan. So, madali lang 'yan. Importante kasi siya for our para maging maganda rin yung ating channel, 'di ba? Pag napupuntahan ng mga subscribers natin na mga bago pa lang. So, dito din sa customization, dito yung basic info mo. Dito mo ilalagay kung ano ba para ba saan talaga yung channel mo. Katulad ko, ang aking channel ay tungkol sa life ko dito sa Thailand. My life in Thailand. Fashion, beauty, education, travel, family, and food. 'Di ba? Yun ang aking channel description. Okay, importante ito kasi pag ginawa mo ito, pag updated meron kang channel description, pag merong nagse-search na mga tao sa YouTube na ang hinahanap nila ay tungkol sa beauty, possibly na yung channel mo ay mag-pop up, 'di ba? Kung ang hinahanap ng tao ay travel, possibly na yung channel mo ay mag-pop up, 'di ba? So, importante 'yan. Tapos yung language, 'di ba? For example, ako yung language ko English and Tagalog kasi yun lang naman talaga ang alam kong gawin. Ang alam kong sabihin. Tapos, pwede mo dito sa basic info, pwede mo dito ilagay yung mga social media platforms na connected ka. Katulad ng sa akin, Facebook. Okay? Kasi meron akong Instagram, meron akong Instagram kaya lang hindi ako active. Meron akong Line pero hindi rin ako active for work purposes lang 'yun. Tapos Facebook lang ako active kaya 'yun ang nilagay ko dito, yung Facebook. Tapos yun nga, sa links on banner pwede kang makapaglagay ng 5 links, 'di ba? Yun, contact info, tapos yung email address mo. So, very important talaga ma-customize ang ating channel. Ayan siya, channel customization. Basta dun sa YouTube studio ninyo, yung magic wand doon, parang magic wand, doon lang kayo pumunta para
ma-customize ninyo ang ating mga channels. So far, yung effect nito mula nung ginawa ko to 3 days ago. Tapos, 3 days ago ba? 4 days ago yata. Okay. Ginawa ko to mga 4 days ago. Yung development, yung progress ng aking channel, nakikita ko talaga sa views, sa subscribers count, sa revenue. Okay? So, malaking tulong siya kung i-customize natin ang ating channel. Dati kasi hindi natin tinitingnan yan, 'di ba? Parang wala lang, 'di ba? Kasi akala natin na hindi talaga siya importante. Pero importante pala siya. Kaya ano pang inaantay mo? So, pagkatapos ng video ko na to, gawin mo na, pumunta ka na sa YouTube Studio at i-customize mo na ang channel mo. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking mga simple videos, mga simpleng kaalaman na nalalaman ko din, 'di ba, as time goes by, na nandito ako sa YouTube, tapos na monetize, tapos yan, gusto ko talagang i-share everything that I've learned from YouTube. Okay? Para lahat tayo mag-grow together. Hindi lang na ako lang, gusto ko everybody, para everybody happy. Okay? So, bye for now. Keep safe, stay healthy, be natural, and I love you all. Bye! Sawadee ka! Bye!